Naaksidente ang plane na kanilang sinasakyan habang naglilibot sila sa iba't ibang mga island municipalities ng Palawan. Nagdalamhati ang mga Palawenyo. Ipinagluksan nila ang pagkawala ng isang ama at dakilang leader. Hindi na natagpuan ang bangkay ni Badong at ng iba pang mga pasahero ng plane. Kasabay ng pagkabaon ng bangkay niya sa kaibuturan ng dagat, nabaon na rin ang kanyang mga pangarap para sa lalawigang minamahal. Tinangay ng alon ang pag-asa ng mga Palawenyo. Nawala man ang itinuturing na huwarang ama ng Palawan, na natili namang buhay at sariwa sa alaala ng bawat Palawenyo ang kanyang mga nagawa. Sa kanyang pagpanaw, marami siyang mga pangarap at mga adikhain na hindi na isakatuparan. Marami ang nalungkot at nanghinayang, ngunit marami pa rin ang umaasa na may magpapatuloy nito. At tinagon ito ni Victorino Dennis. Tinanggap niya ang hamon na sundan ang yapak ng kanyang ama na maglingkod sa bayan. Taong 2001 nang huminto siya sa pagtuturo sa College of Law ng PSU. Pinasok niya ang larangan ng politika at pinalad siyang mahalal bilang alkalde ng lungsod ng Puerto Princesa. Kasama niya ang kanyang katambal na si Dong Batul na kanyang naging PC alkalde. Palibhasa pareho silang baguhan, may ilan na nag-alinlangan sa kanilang kakayahang mamuno. Ngunit hindi ito naging hadlang upang patunayan ni Victorino Dennis ang kanyang tapat na hangarin na mapaglingkuran ang kanyang mga kababayan. Sadyang mapaglarungang tadhana. Dumating ang isa pang pagsubok kay Victorino Dennis. Nagkaroon ng recall election. Sa halip na lumaban, ipinasya niyang bumaba sa kanyang posisyon. Sa iba, maaari itong karuwagan. Ngunit, karuwagan bang may tuturing ang pagbaba sa tungkulin kapalit ng kapayapaan ng mga mamamayang nasasakupan? Sa maikling panahon ng kanyang paninilbihan bilang alkalde ng lungsod, kanyang napatunayan ang kanyang katapatan. Napalakas nila ang estadong pinansyal ng lungsod. Taong 2010 nang mahalal si Dennis bilang congressman sa 2nd District ng Palawan. Dito ay pinatunayan niya ang kakayanang mamuno at naitaas ang estado ng Palawenyo sa iba't ibang larangan. Si Dennis ang nagsulat at nagpasa ng 18 House Bills, 7 national at 11 local bills. Nagkaroon siya ng 3 privilege speeches at co-author ng 67 House Bills. Naging committee member din siya ng mga sumusunod. Nakapagpagawa si Dennis ng 48 classrooms, 40 multipurpose buildings, 14 repair and rehabilitation of classrooms and multipurpose buildings. Upang pag-umusan ang ISP dahil ang pagpwesto sa forum paggamit sa pribilehong mag-diskurso sa ibang mga usapin at iba pa. Dapat sana ay pinagsinapan ng panig na tuto sa ISP na hindi agad maratos ang debate sa pagkakita ay lalong nakakamulat hindi lamang sa ating mga pamawakas kundi makadirin sa publiko. Totoong magkaiba sa maraming aspeto ang mag-amang Badong at Victorino Dennis. Hindi gaanong makarisma si Victorino Dennis na gaya ni Badong. Hindi masalita si Victorino Dennis gaya ng kanyang ama. Ngunit may mga bagay na magpapatunay na si Victorino Dennis ay anak nga ni Badong. We raise you up with our praise.
Dennis, and as we worship Him. Pareho silang may labis na pananampalataya sa Diyos at may iisang adikain, ang makapaglingkod ng tapat sa bayan. Pag-ibig sa katotohanan, pag-ibig sa bayan. Dennis Socrates, Congressman! Marami na siyang natulungan, di ba sa atin? Siya ang maaasahan, una si Dennis, ang pag-ibig sa bayan at bawang katotohanan. Dennis Socrates!